mahal na yata kita. Parang addict daw ako, ganun. Kasi ang dami kong tato. Pag umulan, kasi kadalasan sa bahay namin pag umuulan, tatulo eh. So, dumako naman tayo doon sa pagdating mo dito sa PB House. At syempre, nakilala mo, hindi lamang ang PB team, sila PB Ralph, of course, nandyan din sila Junjun, sila Melvin. Kumusta ang relasyon mo sa kanila? Okay. Okay. Masaya, parang mga kuya ko na sila eh. Pag kinakausap ko sila or nakakasama, parang ilang taon na kami nagsama. Oo. So, naging madali para sa'yo ang makisama sa mga nasa sa PB House. At sa totoo lamang, yun nga, yun din yung isang bagay na, yung prank kasi na nag-away kayo ni Junjun. Yun, mga kababayan, gaya nga po nang sabi ko nung isang araw nung sa live, parang naging napakahirap para sa amin na paniwalaan na kayang magsalita ni Junjun ng ganon. Dahil si Junjun po kasi nakilala na namin siya bago nung mga nakaraan. Kaya parang sabi ko nga, hindi naman magsasalita ng ganon si Junjun. Tapos nandun din yung panghihinayang ko naman kasi hindi pa kita nakikilala. Tapos ang sabi ay wala ka na daw dito sa PB House. Sabi ko sayang naman kasi lahat ng videos mo talaga, yung pinakaunang pagkakataon na nakilala ka ni Sir Paul, talaga pinapanood ko yan daily. Kaya sabi ko, sayang naman hindi ko makikilala ng personal si Krishna kasi gusto kong makilala ka namin ni JR. Pero pinag-usapan din namin nung bago kami umuwi ng Vietnam, nung galing kami ng Vietnam, sinabi namin, naku, prank yan. Nandun na yung din, may duda din kami ni JR na prank yon. So, okay naman ang inyong samahan, okay naman ang samahan mo dito sa buong PB team. Doon naman sa teleserye na ginagawa ng PB team. Gusto ko lamang malaman kung ito ba ay bukal sa loob mo na ginagawa at ano ang iyong nararamdaman pag ginagawa mo yung teleserye? Masaya lang. Masaya. Parang, parang normal lang sa akin, na, masaya lang ako. So, masaya ka na ginagawa mo yan? Oo. Hindi ka pinipilit or napipilitan sa mga ginagawa mo? Hindi. Okay. Yun. Gusto lamang po nating malinawan mga kababayan na syempre, gusto nating makita na yung kasiyahan ni Krishna sa camera ay hindi naman po yun isang bagay na ipinipilit ng kahit na sino sa Pugong Biyahero Team. So, malinaw naman po tayo doon. Ayan. At nakakatuwa, kasi yung sa mga iba-ibang eksena na nangyayari, gaya nitong mga susunod, merong mga bagong karakter na magpapakilala, kaya naman abangan po ninyo yun. At abangan din po ninyo mga kababayan kung ano ang magiging relasyon ko naman kay Krishna sa mga susunod na upload yan ng Pugong Biyahero. Ayan. Pero, dumakot naman tayo doon, Krishna, sa mensahe na gusto mong sabihin dahil yung mga kapatid mo ngayon ay mga scholar na ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Dahil for sure mapapanood nila to. At hindi kadalasang nasasabi ng isang kapatid sa kanyang kapatid kung ano yung gusto niyang sabihin dahil sa parang sa ating mga Pilipino, medyo nahihiya tayo na magsabi. Pero pag hindi mo kasi kaharap, minsan nasasabi mo yan. So, kung meron kang gustong sabihin sa dalawang kapatid mo na nakababata, ano yun? I-mention ko ba yung pangalan? Yes, pwede. Kay Sarag Dudong, tarong mag-eskwela. Hindi lang din yan para sa amin or kila mama, para din yan sa inyo. Tsaka, alalahanan nyo kung ano kahirap pa. Oo. Ang hindi makapag-aral. Tsaka hindi ko gusto na hanggang dyan lang kayo. Gusto ko na kahit kami ng mga ate nyo hindi nakapag
aral lang, hindi nakapag-aral lang maayos, sana kayo. Kasi nandito lang ako, susuporta ako palagi sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo, kahit di ko yun sinasabi sa personal. Oo. Yes. Pero pag kasi nakikita kasi nila sa akin, alam mo yung buong pamilya ko, siga ako eh. Yes. Oo. Strong. Oo. Tsaka, hindi nila nakikita na umiiyak ako, hindi ko pinapakita. Umiiyak ako ako na lang, or yung isang ate ko, pag nag-uusap kami about family, doon nag-iiyakan kami, pero pagdating doon sa pamilya ko, never talaga akong umiyak. Ang nakita nila, puro tawa, puro kalukuhan ako. Ayan, may ako sa yung nasabi ng ko na, sinasabi ko may problema ako. Hindi sila naniwala. May problema ka? Tarantado ka naman eh. Ganun. Sobrang naisaktan ako noon. So, hindi sila naniwala nang sinabi mo na may problema? Oo, kaya yung problema ko, mas nagsasabi ako sa ibang tao kaysa sa pamilya ko. Oo, kasi siguro makikinig siguro sila eh. Kasi di naman nila alam yung Kasi hindi naman nila alam yung kung siguro makikinig sila, gano'n. Kasi yung pamilya ko, nakita nila na panay ako panay kalukuhan ako, panay tawa lang ako, gano'n. So, hindi nila hindi nila maniwala na may problema ako. So, pero dumaan din ako sa like parang depression na ba? Oo. Paano mo hinandle? Naging lang ako na pinilit ko na maging kaya ko to, ganun. Hindi ako magpapadala. Kasi panay iyak na ako nun, muntik na akong nun. O kasambahay ako that time nun. Tapos, di kami makalabas ng bahay, kasi bawal. So, nasa kwarto lang kami pagkatapos ng trabaho. So, buti na lang, try ko, yung magsumbong sa problema ko dun sa kasama ko. So, yun, hinahag din naman ako, kinukomport ako. So, yun, mga buwan din yun. Oo, na naging, kaya ko pala, gano'n, oo. So, yun, hanggang nakalabas kami dun. Pero minsan, pag may problema, di talaga maiwasan na bumalik yung yung di natin alam bakit nangyayari to sa atin, oo. Yeah. So yun, pero kaya ko naman. Tapang ako eh. Tapang ka. Nung mga panahon na yun ba, parang tinanong mo kay Lord na, Lord, ano ba naman yan? Ano ba itong binibigay mo sa akin? Palagi mo tinatanong. Pag nagdadasal ako, pero mukha lang ako hindi nagdadasal. Nagdadasal ako. Lalo na pag ako lang, Lord, bakit ganito? Ang unfair naman, Lord, ganun. Oo. So, ayun, pero di pa rin ako nawala ng pag-asa, oo. Kahit parang tingin ng tao sa akin ang sama ko, pero may Panginoon pa rin ako. So, yun kasi yung isang bagay naman na hindi mo makikita kapag titignan mo lang yung isang tao, no? Yung kumbaga kung ano yung pananalig niya. Kasi hindi naman yun isang bagay na talagang visible agad, no? Balik muna ako. Kung yun ang mensahe mo dun sa mga kapatid mo na kasalukuyang nag-aaral ngayon, ano naman ang mensahe mo dun sa mga nakatatandang kapatid mo? Sa dalawa kong ate, kay Bibi tsaka kay Ugdot. Kasi hindi ko na sila nakakasama palagi. Sobrang na-miss ko na yung balingan namin dati. Oo. So, mag-iingat kayo palagi. Tsaka, kung anong mga problema nyo, kaya nyo yan. Oo. Nandito lang ako. Saka yung isang ate ko yung namatayan ba? Oo. So, sa'yo, Dot, lamaban ka lang, oo. Tsaka, may purpose si God. Bakit ganyan, oo. Tsaka, huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam mo yan, mahal na mahal kita. O, mahal na mahal ko kayo ni Ate Bibi. So, mag-ingat kayo palagi. Basta pag may kailangan kayo, nandito lang ako. Yeah. Napakaganda niyan. Napakagandang mensahe no na nandito ka lang. Kasi sa mga tao, sa mga kamag-anak natin, napakahalaga na malaman na merong kamag-anak
merong kapatid na nandyan lang para sa kanila. And condolences, nakikiramay ako sa iyo, sa inyong pamilya, sa pamilya ni ate mo especially, dun sa pagkawala ng iyong pamangkin. Yun, mga kababayan, nitong nakaraang linggo lang po kasi, yun yung panahon na kung saan si Chris na ay nasa sa Maynila at natanggap niya yung balita ng pagkawala ng kanyang pamangkin habang siya ay nasa Mall of Asia. So, yun po, isang sana ay napakagandang memory na haluan ng kalungkutan habang sana'y ini-enjoy mo yung Mall of Asia, no? Pero, syempre, ano pa din, kumbaga, pinagpatuloy mo pa rin yung araw na yun, pero nandoon yung pain na nararamdaman mo. Papunta pala kami ng mall noon, umiiyak na ako. Oo. Oo. Pero binilit ko maging masaya kasi enjoy naman yung pinunta namin doon, gala. Pag uwi na lang, doon ako umiyak. Grabe. I can relate doon sa naramdaman mo doon sa pagkawala ng pamangkin kasi and marami sa mga viewers natin ang nakaka-relate din kasi sobrang nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang tao yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Ano naman ang mensahe mo kay mama mo? Ay mama. Ma, nandito na ako. Nandyan ka lang, hindi joke. Ma, kasi yung mama ko bungangera yun eh. Huwag mo nang awayin si Papa pala. Minsan na lang. So, ang message ko sa kay mama, ingat ka palagi. Tsaka, wag mong, wag kang titigil ka-advise sa dalawa kong kapatid kasi matitigas minsan din yung mundo. Sana wag ka mapagod sa kanila. Magaya ng ginawa mo sa amin dati ng mga ate ko na di ka napagod ka-advise. Oo. Tsaka, ulan na ako, sorry. Sana din na kayo nag-aaway palagi ni Papa o yun. Kasi palagi talaga sila nag-aaway. Yun ang umiyak ako palagi dumag nandun ako. Kasi sana di na kayo nag-aaway ni Mama at Papa. Ay, di na kayo nag-aaway ni Papa. Kasi yun na naman yung hiling ko sa kanila na magkakaintindihan lang kayo. Yeah. Kasi malaki na kami. Oo. So, mahal na mahal ko kayo, Ma. Ingat kayo palagi dyan. Ayan. Napaka-sweet na. How about kay Papa? Yun. Ang Papa ko, tropa ko yun eh. Okay. Kay Papa, ingat ka palagi dyan. Then, sobrang thankful ako kasi siya yung Papa ko. Sobrang pogi pa naman. Yeah. Sa kay Papa ka nagmana? Parang gano'n. Nang itsura mo? Okay. So, sobrang sipag ng Papa ko. At may sakit na yun, nagtatrabaho pa rin. Sobrang proud ako sa iyo pa. Sa inyo ni Mama. Tsaka, baka balang araw, mabili natin yung gusto mo na Ay, gusto kasi yung Papa ko na mabili yung yun ang bakason, onting kimbot na lang. Baka makukuha na natin yan. Wow. Tsaka wag kayo mawalan ng pag-asa kasi nandito ako, lumalaban ako eh. Oo, so mahal na mahal kita pa. Very nice. Hindi ko alam yung message ko kasi di ako sanay nagme-message sa parents ko. Lalo sa Papa ko. Parang tropa kami. Minsan di nga ako nabibliss nun. Lang kami, gano'n, no? Fist pump. Pag nagkikita kami, ayun na kahit yung mama play. Yan, yung mo. Pareha na kayo ng ama mo. Walang kwenta. Gano'n. Pero kami Papa ko pala tawa. Yung mga kalokohan ko, yun yung pagiging joker. Tsaka pala tawa ko sa Papa ko. Kay Papa. Okay.
kahit matanda, di ka kilala ng papa ko, basta alam niya yung humor ng tao. Oo. Ay nako, maiiyak ka Mapapatawa talaga ka. sa kakatawa. Oo. Kahit bata yan, daming close ng papa ko, pero yun na nga, sobrang bait naman nila, pero bakit ganun ba ako? No? Kasi nasunugan kami ng bahay eh. Oo, yes. Na panood ko yan. Mm-mm. How about kay Lola? Patay. Anong gusto mo sabihin kay Lola mo? Dahil for sure mapapanood niya din to. Oo. Kay Lola, mama ko pa rin tawag dun eh. Yung sipan ko tumutulo na. Sa kay mama dos siya, ano ba yung message ko sa kanya? Mag-ingat din siya palagi dun kasi dalawa na lang sila ng pinsan ko dun sa bahay. Oo. Then, wala akong masasabi sa lola ko eh. Mas matapang mo yun sa akin. Ma, mag-iingat ka dyan palagi. Tsaka, sobrang thankful din ako kasi siya yung lola ko. Kahit sobrang bawangera mo, mahal kita, oo. Magpagaling ka sa kasi may ubo yung lola ko. Oo. Magpagaling ka po. Then, sa pinsan ko na kasama niya palagi doon. Sobrang salamat doon kasi kahit pasaway ka, sinusunod mo pa rin yung inuutos ni mama, oo. So, ayun. Mga next week, makaka-uwi na din ako dyan. Makakadalaw ka. Makakadalaw din ako dyan. So, yun lang mama, lamal kita. Oh. Alam mo naman yun eh. Dati pa. Kasi ako yung palaging nakakasama niya. Oh. Tsaka, yun, huwag kang mawalan ng pag-asa. Laban lang. Yung kakawan mo, yun, malilinis din yun. So, so yun lang po. Kung makakaharap mo ngayon si Lord at kakausapin ka niya, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Kay Lord? Habaan niya pa yung buhay ng pamilya ko. Tsaka ilay mo sa mga sakit pa. Yun lang naman na hiniling ko na hindi magkasakit yung pamilya ko. Kasi sobrang hirap nun. Tsaka sana gumaan yung buhay namin. Oo. Yun ang pangarap. Tsaka, kumbaga hindi ko lang hindi ko pangarap para sa pangarap ko para sa pamilya ko. Sana Lord, sagutin mo yun. Alam inasa pa kay Lord. Yun ay yung wish ng ng puso mo. Yun yung hiling ng puso mo. Mabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko. Siyempre, kay God ko yan hihilingin. Yes, of course. Kasi lahat naman ng bagay, lahat ng mga nangyayari, ay hindi naman yan mangyayari kung hindi yan ang plano ni God. Diba? Lahat ng nangyayari, yan ay plano ni Lord. Kaya napakaganda nun na kay God mo yun hihilingin. And si God, magpapadala yan ng mga taong gagamitin niyang instrumento para nang sa ganun ay matupad yung kahilingan ng puso mo. Ayan. And talking about instrumento na pinadala ni Lord, tingin mo ba si Pugong Biyahero ay baka siyang instrumento na pinadala ni Lord para sa'yo? Oo. Kung meron kang mensahe kay Pugong Biyahero, ano yun? Hala, asawa ko. Wow! Asawa? Asawa din. Kay Sir Paul. Hala, maiiyak ako. Charis, hindi. Kay Sir Paul, sobrang laking papasalamat ko sa'yo. Kasi, yun na nga, kung hindi dahil sa'yo, nandun pa rin ako eh. Oo. Then, hindi, naiiyak na. Ang OA sa babae. Hindi, okay lang.
Wala. Hindi, sobrang thankful ako kay Sir Paul kasi yun, hindi ko expect yun kasi ang dami naman tao na pwede niyang kunin pero bakit ako? Why me? Oo, sobrang dami naman pero sobrang thankful ako kasi sa daming nangangarap na gustong makita or mapunta sa kanila sa PB team. Pero ako pa ba? So yun, hindi lang ako kay Sir Paul mag-thank you, pati kay God. Kasi parang inutusan niya sa Sir Paul pa na na baka yun, mabago pa ang buhay sa babaeng ini. So ayun, sobrang salamat kasi ang bait talaga na Sir Paul. Oo. Hindi siya nagkamaling gumawa sa akin. Charis. Maganda yun, maganda. Oo. So, Sir Paul, hindi ka nakakamaling pinili mo. Ayan. Wala ka na magagawa, nandito na ako. Loko-loko talaga. So, ayun, sobrang thankful ako. Sana hindi na yung ba, parang gusto ko hindi na ako tumanda, yung parang ganito lang palagi, oo. Kasi, para makakasama ko sila palagi ba, oo. Ang OA naman, nakakasama palagi, hindi. Ano ba yung mensahe? Mensahe lang naman yun. Bakit ganun? Pero kasi masaya para sa'yo, masaya yung pakiramdam mo, kaya ganun yung alam mo. Wala, sobrang thankful ako din. Mahal na yata kita. Kaya mo mga babae hindi ko po yun pinipilit na wala pong hindi, cut to. Siyempre, mahal na mahal ko si Sir Paul bilang kuya or amo ko din. Kasi sobrang thankful ako. Parang, siya yung blessing na pinakamalaking blessing na binigay ni Lord sa akin. Kasi siya yung dahilan kung bakit nandito ako, nasa sa social media na ako. So yun, sobrang thank you, Sir Paul. Ayan. May kinikilig na nanonood. Ayan. Okay, so, gaya nung nasabi ko kanina, napakabilis ng naging pag-angat ng iyong YouTube channel. At yan ay dahil syempre sa mga tao na tumatangkilik sa Pugong Biyahero Team. At dun sa mga tao na nakita, siguro kung ano yung laman ng puso mo, kaya naman sila ay nag-subscribe, nag-view ng iyong mga videos. Ano yung mensahe na gusto mong iparating sa kanila? Sa mga tao? Sa mga viewers, sa mga subscribers. Thank you sa inyong lahat kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon na para kilalanin. Tsaka hindi ko expected na ang dami niyo palang sumusuporta sa akin. Oo. Kahit di niyo ko na kilala in person ba. So, ayun, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Sana, supportahan niyo pa rin palagi ako. Tsaka huwag kayong mainip sa kauihan sa aking mga video. Hindi. So, yun lang. Sobrang thank you sa inyo lahat, mga kababayan. Sana huwag kayong magsawang supporta sa akin. Tsaka sa PB Team. Baka naman gusto mo i-plug yung iyong channel, Krishna, both Facebook and YouTube. Sa hindi pa nakapag-subscribe or follow sa aking page sa Facebook, Peking Koreana, baka mag-follow naman kayo dyan. Tsaka sa YouTube ko, Peking Koreana din. Huwag yung kalimutan mag-subscribe, baka naman. So, parehong Peking Koreana. Peking Koreana. Peke lang yung lahat. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, silipin nyo yung YouTube. Saka, makikita nyo yung Peking Koreana doon. Wala, hindi nyo makita pag di nyo i-search. So, search lang nila ang Peking Koreana at makikita nyo na po yun sa Facebook at sa YouTube. Ayan.
At ganun din, ay gusto ko rin pong i-plug ang aking channel. Alam mo ba kung anong channel ko? Tots TV. Tots TV PH. Tots. Tsaka huwag niyo kalimutan i-subscribe ang may-ari nitong, yung video na to. Kay Tots TV PH. Yeah. Supportahan niyo siya palagi. Kasi sobrang, first time ko, ganito ba? Ganito ba? Oo, sobrang saya. Tsaka, ang ganda niya kausap, oo. Tsaka sa mga hindi pa subscribe, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ni Kuya Tots. Yeah. TV PH. Yes. Thank you. Thank you so much. Ayan po mga kababayan. So, syempre, hindi pa dito natatapos ang ating pag-uusap. Definitely, marami pa tayong mga susunod na pag-uusap sa mga susunod na pagkakataon. Ayan, so maraming salamat po mga kababayan. And of course, gusto nating magpasalamat kay Krishna, kay Pekeng Koreana dahil pinagbigyan niya tayo sa ating hiling na interview. Kaya naman, meron tayong flower. Ayan, thank you so much, Krishna. Thank you so much, Kuya Tots. So, ganda. Yeah. So yan po, mga kababayan, muli ay sana po ay hindi po kayo magsasawa sa inyong pagsuporta sa amin. And of course, kay Pekeng Koreana na ngayon ay nagsisimula na sa kanyang vlogging journey. Ganon din po sa aking channel, of course, Tots TV PH. Ang spelling niyan po ay TOOTZ space TV space PH. Yan. At ganun din po, of course, hindi natin makakalimutan kung maaari pong pakisubscribe ninyo ang iba pang mga miyembro ng PB team, ng buong Pugong Biyahero team. Ayan. And of course, wag natin kakalimutan si Pugong Biyahero himself na meron ng over 4 million subscribers and tumataas pa. Kaya naman maraming salamat po sa inyong lahat, mga dear viewers and subscribers. At hawag po sana kayong magsasawa sa inyong pagsuporta sa amin. At muli po, kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. At nawa ang lagi po namin dalangin ay tayo pong lahat ay pagpalain ni Lord. God bless us all. Thank you po, everyone. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Yes. Thank you, Kuya. Yay. Tada! Bye! Na love at first sight daw ba si Pugong Biyahero? Si Krishna ba ay posibleng ma-inlove sa isang Pugong Biyahero? Ang bait ni Polo. Ay, no, sir. Teleserye pa rin ba? O totohanan na?